Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 5 sasakyan nagkarambola sa Baguio City, 7 katao sugatan. Pagdalagay ng sandbags at paggawa ng gabyon sa nasirang dike sa Kalasyaw, Pangasinan, puspusan. Latest sa Bagyong Ramil at kung saan-saan ito magpapaulan, alamin. At malaking bato sa Talok Falls sa Lasam, Cagayan, kawangis ng mga estatwa sa Chile. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Kaso ng flu-like illnesses sa Region 1 mula January hanggang October 2025, bumaba raw kumpara noong 2024. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dahil inaasahan ng DOH ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses sa buong Ilocos Region, ay mas pinapaigting na nila ngayon yung kanilang mga aktibidad katulad na lamang ng pagbabakuna kontra flu at marami pang iba. Samantala, tiniyak naman nila na ngayong buwan ng Oktubre ay sapat pa naman yung mga gamot kontra ILI sa mga provincial and local health centers. Halos hindi na raw lumalabas ng kanilang bahay ang 64 anyos na si Lola Librada dahil sa takot na makakuha ng sakit, lalo't nababalitaan daw niya ang pagdami ng kaso ng flu-like illnesses. Kung lalabas man, lagi raw siyang nagsusuot ng face mask. Doon, nagdidirig ng halaman, nagwawalis. Ganun lang. Once a week lang ako lalabas. Dinala ni Nanay Ruby ang kanyang bunsong anak sa klinik kaninang umaga. Ilang araw na raw na inuubo at sinisipon ng bata. Kasi mainit po siya, mga 1 week na po. Tapos inuubo po, sinisipon. Sa pag umuubo po siya, nahihirapan. Sa tala ng Center for Health Development Region 1, mula Enero hanggang October 4, nasa 8,842 na ang bilang ng mga tinamaan ng influenza-like illnesses sa buong rehiyon. Pero mas mababa raw ito ng 16.6% kung ikukumpara sa 10,605 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Alam naman po natin na kapag mas malamig yung panahon, mas malaki yung tsansa na magkaroon ng mga influenza-like illness, lalong-lalo na yung mga kabataan at yung mga nakakatanda. Tiniyak ng CHD1 ang kanilang kahandaan sa posibleng pagdami pa ng kaso sa mga susunod na linggo. So sinisigurado po natin na yung ating mga ospital, ating mga RHU at ating mga CHO ay may kapabilidad po na tanggapin at gamutin po yung mga kababayan natin. Chris, pinabulaanan ni DOH Secretary Teodoro Herbosa yung mga kumakalat na maling balita na magpapatupad daw ng lockdown ang pamahalaan dahil umano sa flu outbreak. Paglilinaw ng DOH, walang flu outbreak sa bansa. Nararanasan lang daw talaga ngayon yung tinatawag na ILI o influenza-like illnesses season, lalo na't bahagyang bumababa yung temperatura ngayong bare months. Dahil dyan pinapayuhan yung mga kababayan na mag-ingat sa mga nakakahawang sakit, katulad na lamang ng ubo at sipon na mabilis kumalat ngayong panahon. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Puspusa na ang paglalagay ng sandbags at paggawa ng gabyon sa nasirang dike sa Barangay San Vicente, Kalasyaw, Pangasinan. Tutukan sa report ni CJ Turida. Simula noong nakaraang linggo, tuloy pa rin ang paglalagay ng sandbag sa nasirang dike sa bahagi ng Barangay San Vicente, Kalasyaw, Pangasinan. Bukod sa sandbagging, gagawa rin ng gabyon ng DPWH Pangasinan 4th District Engineering Office para magkaroon ng mas matibay na harang sa tuwing aapaw ang Marusay River. Inihahanda na ang mga material sa gagawing gabyon sa nasirang dike. Yung flow ng water kasi is dire-diretso. So since nalagyan ito ng sandbag at saka nadagdagan pa ng gabyon, may mag-hold ng water, hindi
hindi siya directly na pupunta doon sa ating mga kalapit na barangay. Huling linggo noong Setyembre nang masira ang dike, kasagsagan ng mga bagyo. Labis na naapektuhan ng pagbaha ang barangay San Vicente at kalapit barangay ng Dinalawan at Banawang. Damay rin sa baha ang ilang kalapit barangay ng Dagupan tulad ng Maluwid at Lukaw. Bukod sa monitoring at inspeksyon ng lokal na pamahalaan sa proyekto, regular din na bumibisita sa project site ang mga opisyal ng barangay upang matutukan ang paggawa nito. Halos kalahati, San Vicente, sir. Sa kalsada, walang tubig, pero may tubig sa bahay. First time daw napasukin ng baha ang bahay ni Ginang Luz noong masira ang dike. Sana raw hindi na maulit dahil batid nila ang hirap ng malubog sa baha. Yun po yung pinakauna talaga na naabutan kami ng tubig. Sana nga matapos ka agad para kahit umulan, wala nang, kumbaga hindi na ako mag-aalala kung aabutin yung bahay namin. CJ Torida, One North Central Luzon. Sugatan ng 7 katao sa karambola ng 5 sasakyan sa Legarda Road sa Baguio City. Naka-alerto Sandy Salvacio. 5 sakyan ang nagkarambola sa kahabaan ng Legarda Road sa Baguio City kahapon ng umaga. Sa paunang investigasyon ng Baguio City Police, isang minivan na minamaneho ng 83 anyos na babae ang aksidenteng bumangga sa pader. Bumalandra ang sasakyan at tumama sa isang motorsiklo at isang MPV. Sa lakas ng impact na banggarin ng MPV ang isang pick-up na tumama naman sa kasunod ding MPV. Ayon sa PNP, nagkaroon ng mechanical defect ang minivan. Accordingly, initial na investigation, na-lose control yung driver. Mabilis na rumesponde ang mga otoridad. 7 katao ang sugatan na dinala sa ospital, kabilang ang driver ng minivan at isang pedestrian. So the kaso is still pending kasi they're still awaiting for the decision of the victims kung they will be filing a case or having amicable settlement. Wala pang pahayag ang driver ng minivan at iba pang sangkot sa aksidente. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Mga kapuso, naging bagyo na yung low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at tinawag na Bagyong Ramil. Base sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa eastern at southern portions ng Quezon. Kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Picao Island. Posible pa ito madagdagan sa mga susunod na oras. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Ramil, 760 kilometers silangan ng Birac, Catanduanes. Sa inisyal na track ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Catanduanes bukas ng umaga o hapon. May tsansang sunod itong tumama sa Aurora o Quezon sa linggo ng umaga. Pagkatapos ay tatawirin nito ang Northern o Central Luzon hanggang marating ang West Philippine Sea. Posible itong lumabas ng PAR sa Lunes. Paglalabas ng bagong bulletin ng Pag-asa anumang oras, kaya patuloy na umantabay sa updates. Trough o buntot ng Bagyong Ramil, easterlies, northeasterly wind flow at localized thunderstorms ang magdadala ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa northern at central Luzon. May malalakas sa ulan sa ilang lugar lalo na kapag may thunderstorms. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. No swimming, no sailing at no fishing policy mahigpit nang ipinatutupad sa lalawigan ng Aurora dahil sa banta ng Bagyong Ramil. Mula sa probinsya ng Aurora, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon hindi pa ramdam ang epekto ng Bagyong Ramil dito sa probinsya ng Aurora, pero sa kabila niyan ay naka-alerto ng iba't ibang lokal na pamahalaan. Hindi pa man nakaka-recover sa epektong dulot ng Bagyong Paulo noong unang linggo ng Oktubre. Kanya-kanyang paghahanda na naman ang mga residente sa probinsya ng Aurora sa posibleng epekto ng Bagyong Ramil na inaasahang mararamdaman ngayong weekend. Si Aling Natividad mula sa Barangay Paltik sa bayan ng Dingalan, nag-iimpake na ng mga gamit na dadalhin sa evacuation center. Lagi raw lumilikas ang kaniyang pamilya tuwing may bagyo dahil malapit lang sa dagat ang kanilang bahay. Tapos meron po talagang nagsasabi na likas na, tsaka meron pong mga truck na sumusundo sa amin.
hindi na pumalaot ang karamihan sa mga mangingisda sa Dingalan. Nakatali na ang mga bangka. Dadalhin daw nila sa seawall ang mga bangka bukas para hindi masira ng malakas na hangin at malakas na hampas ng alon. Marami nang nawawalang mandaragat kaya kailangan pag medyo may lakas na, uwi na agad kami. Hindi na kami naghihintay pa ng lakas ng panahon. Epektibo ngayong araw, ipinapatupad na ang no sailing, no fishing at no swimming policy sa mga baybayin sa probinsya. Nakamonitor ang iba't ibang LGU sa mga mangingisda para matiyak na walang pumalaot bago maranasan ang masamang panahon na dulot ng bagyo. Kasi mamaya may mga pisor pox na hindi po nila nasusubaybayan ay baka lumayag na po yan. Mas mahirap po kung doon sila abutin sa dagat. Nakahanda na ang mga evacuation center sa iba't ibang mga bayan. Nakaposisyon na rin ang mga rescue equipment. Inirekomenda ng PDRRMO ang preemptive evacuation. Saka yung mga nasa tabing dagat po, particular po yung nasa tabing dagat ay magkakaroon po ng preemptive evacuation po. Siguro mamaya po o bukas po ng umaga. Maghapon na maayos ang lagay ng panahon sa Aurora. Bukas ng umaga, ide-deploy na ang mga rescue personnel sa iba't ibang lugar sa probinsya. Chris, patuloy na pinag-iingat ng provincial government ang mga residenteng nakatira sa coastal municipalities dahil na rin sa banta ng storm surge. Samantala, bukas ng umaga hanggang bukas ng tanghali ay sisimulan na yung pagpapalikas sa mga residenteng nakatira sa gilid ng dagat, tabing ilog at maging sa mga paanan ng bundok. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Beep, 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 mga motorista, may inaasahan pong rollback sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, 1 peso and 10 centavos ang nakikitang bawas presyo sa kada litro ng diesel. 30 centavos naman sa gasolina, habang sa kerosene, may inaasahan na 65 centavos na bawas presyo sa kada litro. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang oversupply ng langis sa Russia at Amerika. 5.4 billion pesos na halaga ng tanim na marijuana sinira ng PIDEA at PNP sa Benguet. Tutukan sa report. Sinunog ng mga operatiba ng PIDEA at PNP ang aabot sa 5.47 million pesos na halaga ng tanim na marijuana sa Kayapa, Bacon, Benguet umaga noong Martes. Sinira sa lugar ang 12,900 fully grown marijuana plants, marijuana seedlings at dried marijuana leaves. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga marijuana cultivator. Umabot sa halos 200,000 pesos na halaga ng iba't ibang uri ng iligal na droga ang nakumpiska ng PIDEA sa magkakahiwalay na operasyon sa Bauco Mountain Province. Unang isinagawa ang search warrant operation sa Sitio Balicanaw, Barangay Sadsadan. Nasamsam ang tinatayang 7 gramo ng hinihinalang shabu, 20 milliliters ng liquid meth, 120 milliliters ng marijuana oil at iba't ibang drug paraphernalia. Arestado sa operasyon ang 34 anyos na sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Wala pa siyang pahayag. Sa bisa ng isa pang search warrant ay pinatupad sa Sitio Junction, Barangay Sinto, nasamsam ang 15 milliliters ng hinihinalang liquid meth na nagkakahalaga ng mahigit 90,000 pesos. Wala pang pahayag ang inarestong sospek. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Nasunog ang bahagi ng isang palengke sa Jones, Isabela. Damay ang isang grocery store at tindahan ng feeds. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagkaroon ng short circuit dahil sa faulty wiring na naging sanhi ng apoy. Tinatayang halos 2 milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala. Wala namang naitalang nasugatan. Pagtataba sa mga damong tumubo sa mga nicho, puspusang isinasagawa sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Sundan sa report. Puspusan ang pagtatabas ng mga puno at mga damong tumubo na sa mga nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Paghahanda ito sa dagsa ng mga dadalaw sa sementeryo sa darating na undas. Pinapuro po namin na kailangan po namin para masaya naman silang dumalaw rito.
yung wala na po silang tatanggalin na damo. Except po ron sa mga paintings ng mga nicho nila. Nagsasagawa ng backfilling sa mga eskinita ng sementeryo para sa ground elevation project pero nahinto dahil sa mga naranasang sunod-sunod na kalamidad. Kaya ang ilang daanan lumog pa rin sa baha. Gagawa raw ng tungtungan upang may madaanan ang mga bibisita sa undas. Humigit kumulang 10,000 yumao ang nakahimlay sa mahigit 2 hektaryang lawak ng sementeryo. Isa na rito ang anak ni Mark na maaga na niyang binisita kaninang umaga. Yung panganay ko po na anak mo po yung misis ko po. Nakaantabay sa sementeryo ang 72 anyos na si Tatay Alejo. 2 dekada na siyang gumagawa ng lapida. Umaasang kikita kahit papaano ngayong malapit na ang undas. Pormis sa karaming pangalan, sir. Kung halimbawa 2, 3, iba ang presyo. Pag isa lang ang pangalan, iba rin ang presyo. Paalala ng pamunuan ng sementeryo, makipagtulungan at bumisita ng may malasakit at disiplina. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, early booking sa mga bibiyahe sa Undas ipinatutupad na ng ilang kumpanya ng bus sa Dagupan City. Narito ang report. 2 linggo bago ang Undas, araw-araw na raw na nakatatanggap ng booking ang ilang terminal ng bus sa Dagupan City. Ito ang mga babiyahe sa Undas na karamihan ay pupuntang Maynila at uuwi sa iba't ibang probinsya. Mayroon na po, sir. Marami na pa. Para makasigurado po sila na mauna sila sa mga upuan. Wala raw problema sa bilang ng mga babiyaheng bus. Hihingi rin daw ang pamunuan ng kumpanya ng bus ng special permit sa LTFRB kung kinakailangan. Asahan daw na mararamdaman ang dagsa ng mga pasahero sa huling linggo ng Oktubre, lalo na sa araw ng Huwebes at Biyernes. Mas maganda kung maaga tayong bibiyahe para hindi tayo makapagsiksikan pagdating ng hapon sa pila. Normal pa ang operasyon ngayon. Come and go pa rin ang mga pasahero. Tulad ng 65 anyos na si Ginang Emily na bumiyahe sa San Jose City sa Nueva Ecija kaninang umaga. Bibisita raw siya sa kanyang mga kamag-anak doon. Sumakay siya ng bus na biyaheng Rojas Isabela. Maganda rin kasi ang papuntang San Jose kasi is aircon siya. Kaya hindi mahirap, hindi rin boring. Bukod sa Rojas, tuloy rin ang biyahe ng mga bus sa Pasay, Cagayan, Zambales, Baguio at Bulinaw sa Pangasinan. CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang estudyante ang nagtanim ng mga puno sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Tulong ang mga estudyante, faculty members at barangay council sa pagtatanim ng mahogany seedling sa Barangay David, Mangaldan, Pangasinan kaninang umaga. Hindi alintana ang mainit na panahon. Excited ang mga estudyante sa aktibidad. Ang puno po is nakakatulong not only for the people po, it not only gives us oxygen, pero nakakatulong din po ito sa environment. Para mas consistent po ang pag-promote natin po ng unity dito po sa ating community, especially po to combat climate change, which is an ever-growing problem po dito. Nasa 30 estudyante ang nakiisa sa tree planting activity. We experienced lately and in the past years na heat index and frequent yung earthquake, and it's about time na dapat ma-inform yung mga kabataan na kailangan talaga natin pangalagaan ang ating environment. Laking pasasalamat ng mga opisyal ng Barangay David sa isinagawang aktibidad. Malaking tulong to sa aming barangay dahil isa rin itong naano lang ng baha. Dahil siyempre medyo mababa na din dito sa amin, kaya ito na sigurong umpisa. 100 mahogany seedlings ang ibinahagi ng paaralan na itatanim pa sa ilang sitio sa barangay. Kasama si Ron Tañedo, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ang kawayan naman hindi lang nakatutulong sa kalikasan, pwede rin gawing pangkabuhayan. Yan ang muling itatampok sa training seminar ng Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Bukas na, October 18, ang 27th Learn and Earn from the Bamboo Experts Seminar. Ituturo ng mga eksperto ang tamang pag-aalaga, pag-ani at pagproseso ng mga kawayan para pagkakitaan ng mga ito. May tour din sa iba't ibang amenities at features sa loob ng Bamboo Garden. Sa mga interesado, pwede kayong tumawag, mag-email o bumisita sa website ng Carolina Bamboo Garden. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang ilang bahagi ng Ilocos Norte alas 4:14 ng hapon kanina. Tectonic ang origin ng lindol na sumentro sa Pagudpud, Ilocos Norte. Naramdaman din ang pagyanig sa bayan ng Bacara at San Nicolas, pati na sa Claveria, Cagayan at sa Sinait at Vigan City sa Ilocos Sur. Matapos ang ilang minuto, muling niyanig ng magnitude 5 na lindol ang parehong bayan ng Pagudpud alas 4:31 ng hapon kanina. Sa paunang monitoring ng MDRRMO, wala namang naiulat na pinsala ang lindol. Agad din nagsagawa ng coastal monitoring pero walang naobserbahan na abnormal sea behavior ang mga otoridad. Hindi naman inaasahan ang aftershocks base sa ulat ng PHIVOLCS. Pamper Day isinagawa sa Region 1 Medical Center bilang bahagi ng National Mental Health Awareness Week. Tunghayan sa report. A day of pampering helps to ease a person's body and mind. Ika nga ng ilang mga stress at mentally drained na mga tao. Pero dito sa Mental Health Department ng Region 1 Medical Center, ang Pamper Day inilapit na rin sa mga pasyente maging sa mga guardian at caregivers nila. Katuwang ng R1MC ang ilang partner organizations sa paghahandog ng libreng gupit, libreng masahe, merienda at libreng konsultasyon na rin. Meron po tayong week-long celebration. Nag-start na po tayo last Sunday for our mental health fun run, which was participated in by hospital employees, our partners. Ang caregiver na si Estrella, lubos na nagpapasalamat sa mga libreng serbisyong inihatid sa kanila. Maliban kay Estrella, nakinabang din ang mahigit 100 service users at iba pang caregivers. Kasi libre. Tapos wala ka ng ng bayad. Tapos nakapagmasad pa kami. Ayon sa Mental Health Department, hindi lang daw pampering ang layo ng programa. Nais din itong palawakin ang kaalaman ng mga residente sa pagpapahalaga ng mental health. To make people aware of the importance of mental health. Hindi lang para dun sa mga patients natin and their carers, but also for the people who are providing the care for these people. Mensahe ng otoridad ngayong National Mental Health Week, huwag mahihiyang magpakonsulta sa mga ospital at klinik kung may problema sa mental health. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang big time pamaskong handog na proof of purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance sa manalo ng malaking papremyo ngayong Pasko. Over 7 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 4 na may chance na manalo ng tig 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Abangan ang maswerteng mananalo ng pangkabuhayan package worth of 50,000 pesos. Bukod sa maaring manalo ng 1,000 pesos daily at 7,500 pesos weekly cash. Mula simula hanggang sa Grand Draw. Isa ring dapat abangan at pakinggan ay ang jingle ng network promo na inawit at kinanta ng The Clash 2025 Big Winner na si Jong Madaliday. Ang official sending of entries ay magsisimula sa October 18 at magtatagal hanggang December 26, 2025. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Network o GMA Regional TV and radio stations, pwede ring maghulog ng entries sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ang tanyag na rice cake na suman latik sa bayan ng Sanchez Mira sa Cagayan ay naging paboritong pagkain ng mga turista at taga-nayon. Gayunman, naharap ngayon sa problema ang mga gumagawa ng suman latik bunsod ng mga nagdaang bagyo. Nasalanta kasi ang mga plantasyon ng saging sa bayan. Ang dahon ng saging ay mahalaga sa paggawa ng suman latik dahil kailangan ng dekalidad na dahon bilang pambalot. Posible raw na maapektuhan ang kanilang produksyon dahil sa kakulangan ng dahon ng saging na gagamiting pambalot. Kailangan nilang maghanap ng mga lugar na may makukuhanan pa ng dahon ng saging.
the final dance battle sa Stars on the Floor. Abangan bukas, October 18, 7:15 p.m. sa GMA. Silipin sa report. Matapos ang ilang linggong intense kolabanan, malalaman na kung sino ang ultimate dance star duo sa Kapuso Original Reality Dance Competition na Stars on the Floor. Abangan ang final hataw performances ng ilang duos, sina Rodjon Cruz at Daso Richoy, Faith Da Silva at Zeus Collins, Thea Ashley at Joshua De Sena, Kakay Almeda at Vision member Patrick, at Glyza De Castro at JM Irivere. Mapapanood ang final dance battle ng Stars on the Floor ngayong Sabado, 7:15 p.m. sa GMA. Ihanda na ang inyong mga panga sa all-out katatawanan na hatid ng bigating guests sa 30th anniversary special ng Bubble Gang. Nostalgic ang part 1 dahil makakasama ang mga artista mga batang Bubble. This Sunday na mapapanood ang skit ni na Michael V at Vice Ganda. At magbabalik naman para sa malakasang pick-up si Ogie Alcacid as Boy Pick-up. Dapat ding abangan ang Best Friends at ang ina, Antonieta, Mr. and Mrs. at ang dating doon. This Sunday na ang part 1 ng Bubble Gang 30th Anniversary Special, 6:10 p.m. sa GMA. CJ Torida, One North Central Luzon. Malaking bato sa Talok Falls sa Lasam, Cagayan, kawangis ng mga estatwa sa Easter Island, Chile. Ating pasyalan sa report. Agaw pansin ngayon ang isang pasyalan sa Lasam, Cagayan. Yan ang Talok Falls. Hindi biro ang 2 oras na lakad pero sulit naman ang adventure kapag narating ang kakaibang tanawin. Ang rock formation kasi sa tabi ng Talok Falls mistulang korteng mukha at kawangis pa ng mga inukit na estatwang bato sa Easter Island sa Chile. Malamig at malinaw ang tubig sa falls. Ang ilan umaakyat pa sa mga bato para mag-shower sa gitna ng talon. Mangilan-ngilan pa lang daw ang nakakapunta sa lugar dahil sa layo mula sa bayan. Kakaibang ganda rin ang hatid ng dinarayong Pangil Rock Formation sa Corimao, Ilocos Norte. Malinaw at mababaw lang ang tubig na swak sa mga chikiting na mahilig magtampisaw. Pag-akyat naman sa mga rock formation, bonus pang masusulyapan ang ganda ng West Philippine Sea. Sa Santa Maria, Ilocos Sur, ikaw mismo ang mafafall sa Pinsal Falls. Malaparaiso kasi ang ganda ng lugar at kulay asul ang tubig. Bonus pa ang mga rock formation sa itaas ng talon. May mga floating cottages din at bangka na pwedeng rentahan kung trip mag-picnic sa lugar. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, 69 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.